the last question, yung for Miss You ba yan? O, Miss Shelby? Sino po si Ate Malen outside DILG? I'm a wife and a mother of 3. Actually, kung hindi ako siguro nasa DILG or hindi ako nagtatrabaho ngayon, I'm a plain housewife kasi isa yan sa mga pangarap ko talaga. Yes, that's true. To take care and to look after my husband and my children. Pag walang trabaho, either holiday or weekend, syempre magpe-pray muna ako and then I make bed at wala akong ibang iintindihin kundi mag-prepare ng breakfast para sa anak ko kasi talagang weekend chores yan para sa akin as a mom. So unang-una na gagawin ko is to prepare their breakfast. Lalo ngayon na lumalaki yung mga bata, super tatakaw. Talagang parang hindi sila tatahimik kapag wala ka maibibigay na pagkain. So yun yung unang-una kong gagawin. And then after that, chores na din, mommy duties, and then I try to I find time din na paano ko sila iti-treat kung meron kaming counting budget. So yun, lumalabas-labas din kami. I have 3 kids. I have Gavin Seb, yung panganay ko. 13 years old siya, grade 8 na siya ngayon, and then followed by Apollo Christoph. So 12, magkakasunod kasi sila. Siya ay grade 7 ngayon, and yung aking only daughter, Velaru Addison, so siya ay grade 5 ngayon, 10 years old. So lahat sila ay nag-schooling, so same school sila ngayon sa Los Baños. Hobbies, madami akong gustong gawin. Actually, pagka tinatanong ko lagi sa mga paborito or anything na napakadami kaya nahihirapan akong sagutin. Pero as to hobbies, isa sa mga gusto kong gawin is, of course, shopping. Shopee, Lazada, pwede ba yun? Nagpa-promote ako dito. Dayan, talagang online shopping or kahit yung actual na shopping sa mga malls. Yan talaga, enjoy na enjoy ako. Sabi nga, as a mother, kailangan nagtitipid ka na, nagsisave ka na. Ginagawa ko naman din yun. I make sure na meron akong funds or budget para sa mga bata at sa pamilya ko. Pero iba yung yung binibigay sa akin na satisfaction kapag talaga nagsashop ako. Isa pa siguro is travel. So, I make sure na every year nagta-travel kami ng family ko, kung kami ng husband ko or ng mga anak ko, kahit local lang, kung hindi namin kakayanin ng abroad. And last, pinaka-favorite ko talaga is kapag sobrang stress na sa trabaho, uwi ako pagod na, imbis na gawin ko pa yung work ko, kukunin ko yung maliit namin na parang video okay, yung Bluetooth karaoke, ganyan. Talagang kakanta ko. Mahilig ko talaga ako kumanta. So, I'm not a good singer, pero I love to sing. So, anything kasi talagang I believe na music really heals your soul. Yes, totoo, napakadaming demand ng trabaho bilang lalo field officers kasi dito yung bagsakan ng lahat ng mga inuutos, direktiba from the national, regional, and provincial. So sa amin talaga yan, sobrang dami. Kaya lang, hindi mo pwedeng baliwalain, no? O kaya hindi bigyan ng panahon yung pamilya mo at yung sarili mo din. So ako talaga, tatrabaho ako Monday to Friday at after ng office hours, I'll make sure na talagang uuwi ako na wala na akong iisiping trabaho. Kaya lang minsan, meron pa rin mga urgent o madaming mga urgent na kailangan mong i-comply. So, kapag talagang urgent yan, kailangan uunahin natin yan. Pero after that, so bonding na kayo with kids, bonding na with family. At pag weekend yon, kung maaari, kung kaya mo naman gawin ng Monday yung mga ibang trabaho, ay ituloy mo na lang ng Monday, talagang spend time with your kids. Kasi I believe na ito'y ginagawa ko, yung pagsusumikap ko sa trabaho, hindi para sa sarili ko or para lang makakuha ko ng mga, sabihin natin, ng mga achievements sa office. So, ginagawa ko to, una sa lahat, para sa pamilya ko dahil sila yung reason kung bakit ako nabubuhay at kung bakit ako nagwo-work. Magtanong lang po, pag uwi niyo po, ano daw po yung ginagawa niyo? Pag uwi ko, ginagawa ko, laging titignan ko muna yung situation ng mga bata.
titignan ko kung tatanungin ko sila, kung kumain na sila. Tapos, mag-iikot ako sa bahay. Mahilig ako mag-iikot sa bahay. Titignan ko talaga kung maayos. Medyo OC talaga ako. Umiinit yung ulo ko kapag madumi, disorganized. So, yung unang-una kong gagawin, walang anything kundi pagtingin sa pag-ikot sa bahay, make sure na maayos, and then kung busog yung mga bata. So, laging yung focus ko sa kanila once na nakauwi na ako ng bahay. Nakakapag-banding pa rin po kayo pagka-uwi mo ng bahay? Yes, oo. Talagang lalo pagkakain, dapat sabay-sabay kami magdi-dinner at dun yung time na kinakausap ko talaga sila. Anong nangyari sa school, ano yung mga problema, meron ba silang mga sa tingin nila, anything na parang masasaya o parang mga issues nila sa school, inaalam ko talaga yun kasi gusto ko talaga yung communication, open yung communication ng lahat ng members ng family. Unahin ko yung work-related. Exciting sa akin yung naging LGOO2 ako. Kasi I applied sa DILG as an admin staff. So, nag-start ako as disbursing officer sa DILG Laguna. Okay na sa akin yun. Parang masaya na ako dun. Basta may maitulong lang ako sa family. Kasi yung husband ko naman, meron silang family-owned business sa resort. May mga catering sila. Kaya lang, syempre, parang iba pa rin yung nakakatulong ka sa family mo sa husband. So ako, nag-work ako. Natanggap ako sa DILG as disbursing officer. Kaya lang, naging exciting yung part nung sinama ko ng dati naming PD sa listahan ng mga magtitik ng LGO2 na hindi ko naman alam, nagulat lang ako during the time of PD Dalope. Sabi niya, ito na yung pagkakasabi niya sa akin, Malen, bagamat hindi ka nagre-request or parang hindi ka nagsasalta na gusto mong mag-level up dun sa career mo, nakikitaan kita ng potential, sabi niya. So, sinama niya ako, sabi ko pa nga, PD, baka ibagsak ko lang yan. Parang hindi ko alam mga ginagawa. Hindi, kaya mo yan. Take the examination, yung PQE. And then yun, dun na nag-start, nagtuloy-tuloy na. Kaya parang naging exciting. Yun yung work-related. Non-work naman, syempre, yung pagkakaroon ko ng asawa, yung una. Kasi bata pa lang ako, parang gusto ko talaga, nakikita ko yung sarili ko na maging asawa at isang ina. Yun nga talaga yung gusto ko, yung maging housewife. So, exciting yung part na kinasal kami at unti-unti namin, kumbaga, binubuo yung pangarap namin na magkaroon ng pamilya. Work-related, fulfilling sa akin, yung kung ano yung meron ako ngayon. Kasi ngayon pinagdaanan namin as full-fledged LGOO, di ba? Bago namin marating yan, sobrang hirap. Kami yung batch namin, the Golden Batch, 50th batch, talagang 2 beses kami nag-GOP, 2 beses kami nag-immersion, kasi nga, nagkaroon ng parang nabago yung qualification ng time namin, so hindi na kami napasama sa 49th batch. So, ayun, 50th batch na kami, at yun lang, tinuloy-tuloy ko lang siya kung anong kailangan. May assessment for promotion, parang pas narating ko yung pagiging Municipal Local Government Operations Officer or MLGO dito sa, ito yung una ko kasing bayan Binalik ulit ako dito noong 2019. Ito na rin yung bayan kung saan ako inassign noon. Parang fulfillment yon sa part ko na hindi ko in-expect Hindi ako yung klase ng tao na sa totoo lang, yung magdi-dream ka ng sobrang taas. No, hindi talaga. Parang sa akin, okay na yan. Satisfied na. Kaya lang, parang dinadala ka ng tadhana doon. So parang sa akin, isang fulfillment ito na maging MLGOO dito syempre sa bayan ng Pila at kung saan man akong i-assign sa susunod. Non-work related naman, masasabi ko na yung pagiging isang ina. Maraming mga asawa ang gusto magkaanak, pero hindi sila nabibiyayaan. So sa akin, parang biyaya yon at hindi lang isa. Binigyan ako ng tatlong mga anak. So fulfillment yon, challenge, and sa tingin ko patuloy na fulfilling sa part ko, yung pagiging nanay. Kasi nga, hindi lahat ay nabibigyan ng chance. Madaming may gusto. Pero ako, binigyan ako hindi lang isa, pero 3. Isa siyang, kumbaga mahirap. Ayun, mahirap yung pinagdadaanan o pagdadaanan ng isang ina, isang magulang. Pero para sa akin, dun ako sumasaya. Kaya para sa akin, that's also my biggest fulfillment bilang tao. Siyempre, unang-una, sa totoo lang, without any, para sa Panginoon, unang-una, no? Medyo hindi ako religious sa klase ng tao, pero yung aking faith when it comes to yung talagang
paano ko sisimulan o paano ko gagawin ang bagay-bagay, laging nagsisimula at natatapos sa Panginoon. At syempre, sa aking mga anak, sa aking pamilya. So, lahat ng ginagawa ko ngayon, sila yung rason. Kaya pinagbubuti ko yung trabaho ko, actually inaalagaan ko yung sarili ko kasi kailangan ko maging malakas, kailangan ko maging masaya, kumbaga holistic dapat eh. 'Di ba? Hindi lang kunwari maganda ka. Hindi ibig sabihin, 'di ba? Hindi lang 'yun yung dapat mentally, physically, emotionally you're strong because you're a mother and you live because of your family. Pangarap ko sa pamilya ko at sa mga anak ko, siyempre yung maibigay mo lahat ng pangailangan nila. Alam mo, pinapalaki ko ang mga anak ko na, ako kasi pinalaki ako ng nanay ko, magulang ko, na parang lahat binibigay. So sabi ko nga, buti hindi lumaki yung ulo ko na parang, kasi simula nagkaasawa ako, tsaka nagkanak ako, natutuwa ko na parang maging practical. Hindi yung puro gastos. Although doon ako, sa ganong klase ng buhay ako pinalaki, na hindi talaga ako umuulit ng damit. Sa totoo, sabi nga ng nanay ko na, kasi siya, anak ka ba ni megastar? Ganyan. Pero natutuwa siya kasi nag-aaral ako, kumbaga yun yung focus ko palagi, yung studies ko. So lahat ng needs and even wants binibigay. Pero nung ako na, hindi ko pinapalaking ganun yung mga bata. Talagang kailangan mong may gawin ka in order for you to earn something. Kumbaga magkaroon ka to achieve something. Kaya kung maayos ang grades mo, sige, name your price. Pero kung hindi, edi work harder pa, kumbaga, strive harder. Parang ganun yung gusto ko sa mga bata. So, pangarap ko sa kanila, lumaki talaga silang mga mabubuting tao. Makapagtapos sila ng pag-aaral at maging successful sila, ma-achieve nila yung mga gusto nila. At lagi kong nire-remind yung mga bata na i-take nila or gawin nila talaga yung gusto nilang gawin sa buhay. Kasi like ako, gusto ko talaga maging, ang dami kong gustong gawin nung dalaga or nung bata ko. Gusto ko maging doctor, gusto ko maging attorney, gusto ko rin maging housewife, nga tulad ng sinabi ko. Gusto ko maging cabin crew, parang gano'n, Kaya lang lagi sasabihin ng mama ko, ay wala yang, hindi ko naman sinisisi ang mama ko at mahal na mahal ko yung mama ko at papa ko. Pero lagi nga, meron silang gusto for me, na yun yung sinunod ko bilang isang anak, masunurin tayo sa ating magulang. Parang guiding principle ko lang na talagang i-follow mo, gawin mo kung ano gusto mo. At yun yung lagi kong pinapaalala sa mga bata. So, yun yung unang pangarap ko para sa kanila. Makuha nila o magawa nila, ma-achieve nila yung mga gusto talaga nilang gawin. Kasi sa tingin ko, dun lang sila sasaya. At napakahalaga sa akin ng happiness and fulfillment kasi doon tayo nabubuhay, di ba? Hindi tayo nabubuhay para sa ibang tao, nabubuhay tayo para sa sarili natin at para sa mga mahal natin sa buhay. Ako si Malen at isa ako sa Humans of PILG.